Hello po mga kapatid, ito po yung tutorial para sa paggamit ng MCGI Europe Viewer. Itong MCGI Europe Viewer, dito po tayo makapanood ng prayer meeting, worship service, pasalamat replays, pati na ng indoctrination. Nasa web po yan at ma-access natin to by typing in this address sa address bar ng inyong web browsers. Yung address po ay www.eu.mcgi.org. So type lang po natin yan sa address bar and press enter to get started. Okay, so pagkatapos po nung little intro sequence na yon, makakarating tayo sa screen na to wherein meron tayong apat na choices. Prayer meeting, worship service, thanksgiving, at indoctrination viewer. Ngayon po, depende kung ano yung gusto nyo mapakinggan, yun po yung kiklik natin na button. So for this example, manonood tayo ng prayer meeting kunwari. So, kiklik tayo sa Prayer Meeting Viewer Beta 0.1. So, click tayo dyan. And, mapupunta tayo sa screen na ito. Gaya na nakikita nyo, nakalagay Prayer Meeting. Nakalagay dyan yung paksa para sa prayer meeting na iyon. At, meron rin dito dalawang text boxes na nakalabel na Access Key 1 and 2. Ngayon, dyan natin ilalagay yung access keys na ipro-provide sa atin ng assigned worker sa lugar nyo para makapanood kayo ng prayer meeting o kung anumang service yung gusto nyong panoorin. So, bago po kayo makapanood ng isang particular service, ask muna kayo ng permission sa assigned worker at sila po yung magpro-provide ng access keys na ilalagay nyo naman dito para mapanood yung video. So, kunyari, nag-ask na tayo ng permission sa worker at ibinigay itong dalawang access keys na ito. Access key 1, which is PM replay, at access key 2, which is sample pass. So, gagawin lang natin, tatype lang natin yung pertaining access key sa kanilang boxes. So, di ba? Access key 1, PM replay, type lang natin. At access key 2, sample pass. Pagkatapos natin type, click lang tayo sa view now. Oh, teka nga. Wrong access keys. Teka, ba't nagkaganon? Di ba nakalagay naman PM replay at sample pass? Bakit hindi gumana? Di ba tinype lang naman natin, yun naman yung nakalagay. Ba't nagkaganon? Ganito po kasi. Kung mapapansin nyo, yung nakalagay sa access key 2, yung sample na word in capital siya. So, ano ibig sabihin? Itong access key checker na to ay case sensitive. So, dapat careful tayo sa letters na nilalagay natin, whether lowercase or uppercase letter siya. Kasi case sensitive nga po. So, dapat as you see it, ganun dapat yung ilalagay nyo. So, to avoid any mistakes, imbis na i-type natin, mas mabuti po gawin natin copy-paste na lang. So, gagawin lang naman natin sa highlight natin yung nakalagay sa notepad or sa Yahoo chatboard, wherever sa nyo man nakuha yung access keys. Highlight nyo lang siya, right-click, copy, then paste sa box kung saan nyo kailangan lagay. So, ganun ulit, gawin natin sa access key 2, right-click, copy, and then paste. Then, simply click view now para makapanood na kayo. And yun po. Diyan na po yung prayer meeting for your viewing pleasure. So, dun po nagko-conclude yung tutorial. Sana nakatulong po. Kung meron po kayong hindi naintindihan, don't hesitate to ask yung AdSet UK or any sa mga kasama. At additional reminder lang po, yung bibigay sa inyong access keys ay para sa inyo lang. Hindi nyo po pwedeng pamigay sa ibang kapatid. Lahat po ng kapatid ay kailangan dumaan sa pag-request ng access keys sa mga assigned workers. So, pag nabigyan po kayo ng access keys, huwag nyo pong ipamimigay. Okay, sana po nakatulong po itong tutorial na to at